At sa ngayon ay, ayun, patatlong pagong pa lang pala. Pangatlong pagong pa lang. Oh, 6 minutes pa lang nating laban. So, si Flop TC napapagligira na dito sa may top lane. Mabilis naman mag-clear Oh. yung Tarizla, pero parang mahihirapan yata kasi tatlo yung katapat niya. Aray. Okay, pinasok na nga, Penalty pero zone. nag-penalty zone nga ni. Pero patay si Flop TC sa top lane. Arouch ko po, ang sakit nun. Ibinangga doon sa may pader, tapos binanggaan uli ng pader. Ibang klaseng ginawa kay Flap TC dito. And ang lead na ng buhay doon ng Torres sa may top lane. Talagang bantay sarado na. Ito, Yeah. binigay na nga yung lane. Ibinibigay na ng Falcons yung lane doon sa may bottom na para dito kay Kyle TC para malaya nga siya Yeah. makakuha. Kailangan din na gawin ng Aurora yon kasi right now malaki yung lead na meron sila, capitalize talaga doon sa lead because right now si Few has the capability to split push because Ayan na. he's Angela, kaya lang madali yata siyang mapapabagsak. Okay, nakapag-flicker out. Tapos si Dominic. Dominic ito, parang gusto kumain ng Tori doon sa may top. Wala na siya pakialam. Sabi niya, Tori lang yung gusto niya kuhanin, pero konting-konti na lang. Ay, talagang masisira na yan. Diretso na may Aurora ngayon dahil meron ng turtle na pwedeng kuhanin ngayon. For Team Falcons, ganun din ang kanilang movement. Grabe gumalaw ng objektiba dito ang Aurora. Ngayon, Ooh! andun yung penalty zone mula kay Blamp. Naipit! Dediretso yung pa nga nila, pero merong Nether Realm. Flop TC is down. Electrifying beats naman. Pero double kill na para doon kay Edward. Pero parang unbreakable na gagamitin. Habang si Kyle TC, pipilitin na tumakas. Mahatak. Si Yue may hatak. Ooh! It's gonna be a shutdown for Dominic. Grabe, apat ang tumumba doon. Ano nangyari, Auntie? Sobrang ganda ng pagkakasaan ni Yue doon ng kanyang Nether Realm and naipit pa sa mga pader Hala. ni Rene J ang kanilang mga kalaban. And with that, hindi naging enough yung sustainability brought by the Heart Guard kasi kahit papano, isa lang yun ang papagsak ni Kyle TZ. Kung titignan natin sa ating replay, ito yung binabanggit natin. Una yung Yun, no? setup coming from Rene J Grabe pala yung and pader. then Nether Realm coming from Yue, and with that, unti-unting nagkaroon ng bawas na nagmumula sa Aurora. Sustainability versus sustainability, nanalo ang Nether Realm. Okay, pinigilan muna dito ng Aurora na kunin itong unang Lord ng laban. And ngayon ang Team Falcons ay planong bumalik. 5,000 na ang kalamangan, almost 6K para dito sa Aurora Gaming. And doon sa mga items naman, available na ang Holy Crystal para dito kay Kyle TC. So mag-expect tayo na mas mataas na Yeah. damage na magagaling sa kanya. Oh, pero sobrang bilis ito. 9 minutes, tas 6K gold lead. Nasira na yung second, third, both top lane and even middle lane. Medyo magiging struggle for Kyle TZ ngayon kung paano siya magpa-farm kasi most probably ay sasalubungin na siya. At meron na nga tayong Lord. Aha. Again, pwede itong pag-agawan ng ating dalawang kupunan na pwede na magkaroon ng space because Dominic Kite ay pwede ding humabol with the Spear of Destruction. Yeah, gusto ko lang din pansinin no, na in terms of item builds, Yue has Glowing Wand, Rene J has Dominance Ice, and nakasi Halberd si Demon Kite. Ibig sabihin yung mga Love Waves, ayan o, may break na in terms of healing at this point in time. Oo, medyo kinakapos pa ang Team Falcons dito. And ang Aurora medyo nandun sila sa posisyon na pumapabot talaga sa kanilang kubunan yung ikot. Lalo na yung flow ng Ganda. wave. Ang ganda ng pagkakabalanse dun sa may top lane. Pwedeng sumama any moment si Dominic Kite. Kaya nga siya yung inaatasan dun sa may top lane. Yeah. Pre, diyan ka lang. Antayin mo kami mag-team fight. Aasahan namin na tatama yung Spear of Destruction mo. At ngayon may panggugulo lamang na ginagawa dito sa Lord. Okay, so yung Lord, sisimulan dito ng Aurora. Ay, rush down! Nandito sila Flop TC. Panang lahat yung Lord, doon natin malalaman kung irarush ba nila or mag-go sila for a team fight. Okay, nagkakasalpukan din dito mga explainers natin. Glorious Muscle naman, nag-hardcard na. Tapos dediretso dito. Ginamit na nga doon Edward! yung Ultimate ng Joy. Shutdown against Edward. Pero si Dominic ay sumipot na likod. Flop TC is down as well. Hinahabol si Kyle TC, walang buhay doon. Atras! Atras muna Tumama. sila, pero bigla na dumating. Dito si Dominic Ay! bigla bumulaga. Pero lumalaban, Kyle TC napatay na rin. Dash away for Dominic 3v3. Kite. At bilang dediretso. Wow! Napakagandang suntok para kay Rene J. Grabe, tatlo yung naipit doon. Mag-isa na lang si Super Marco na natira. Ibang klaseng galawan ng Rora. Sobrang solid ng pagkakaipit ni Rene J. 2 beses na niyang ginagawa yun using his batanga. And with that, mukhang magiging free ang Lord na ito to take for Aurora MLBB Gaming. Kasi ngayon, wala nang kalaban na kayang sumupres. Ay, grabe. Nakakabaliw na mga exchanges na nanggagaling sa Falcons at Aurora ang ating natutunghayan. And kung check natin yung item dito, Radiant Armor ay available na rin
para kay Edward. So ready talaga siyang dumive, ready talaga siyang umabante, ready siyang saluhin kung ano man ang mga ibibigay dito ni Kyle. Kung titignan nga natin sa ating replay, ito yung binabanggit natin na play, maagang bumagsak sina Flap TC and Edward, as well Ayan, as si US, so walang Netherrealm. Ayan na. But with this play Ayun, coming oh. from Boom! Rene J, na Grabe. pa-flicker pabalik si Super Marco, nadawit pa siya Oo, dun sa na-shoot. suntok. Sumut siya dun sa pader ni Rene J. Ibang klase yung timing talaga dito. Solid. And ngayon yung Lord ay nasa may bandang gitna. Ready ang Aurora Gaming na dumive. Kompleto ang 5. At sa may bandang itaas itong si Demon Kite. At malaya at makukuha ng Falcons na mapatay yung Lord na yun. Meron pala mga tulak. Pero Okay. si Demon Kite pwede pumasok any moment. Mid ulit. Uy, bumabalik pa. Parang Grabe naman yun. nakakatakot yung gano'n, no? Parang ilang angulo yung napuntahan ni Demon kahit okay, Colors Pathway. Nahatak! Si Yuli dito pero mahatak ng kabayo. Ginamit ng Vitalize pero sapat ba? Yung kanya sustain. Habang si Rene J dito. Kaya ba? Bumubuhay. Pero rin naman para kay Flap TC. Shallow Yung kill. tikip na hindi pa rin nasisira. Look at Flap TC. Medyo Oh! natagal bago makuha pero napatay pa rin. Domeng Kite. Ramdam na natin yung damage ngayon ng Aurora. Kita natin na talaga yung support na sa isa't isa for every team fight. Grabe, dalawa kagad yung tumamba dun. Wala na din yung frontliners ng Falcon. So magiging madali para sa Aurora Ala. na papagsakin lahat ng tore. Kaya lang ngayon, ulit yung setup na nanggagaling kay Yue because of the Netherrealm. Yun yung kailangang paintayin ng Falcon bago sila gumaw. Pero kasi kung titingnan mo, no, yung Team Falcons dito, may kakayahan silang Yes. i-bait yung, yung Netherrealm. Netherrealm. Kaya lang ang problema, marami silang mga skills na gagamitin. Maraming ultimates, specifically dito kay Kyle TC, kasi walang instant burst na Yep. magagaling sa kanila. Not unless kung meron man sila dito. Kunyari, si Pew ay may gamit dito ng mga parsa, mga ganon, yung pump-up. Pero kasi, baby kicks ang hawak niya dito eh. Baby, ano pangalan na ito? Angela, di ba? Yes. So, ano nga yun? Go baby. Ano nga tawag natin? Nice one, Dali? nice one, Nice one, baby. Talaga, baby. Go, baby. Basta yun na yun. Nagpauso pa bigla. Tinanong na nga yun dati. O yan, so total heal ay nakakalamang si Few. Pero hindi naman papahuli dyan itong si Yue. Ngayon, Team Falcons, kailangan nilang bumuelo dito. Available na ang Blade Armor para Tama. dito kay Flap TC para manegate yung physical damage na nagagaling kay Doming at kay Demon sa Kite Brothers. Pero 10,000 na to yung May- kalamangan Saka hindi biro to 13 minutes pa lang yung game natin. Ganito na agad yung sitwasyon ng mapa Yeah. para sa Team Falcons. Kung babalikan natin yung naging unang serye, umabot din sa ganito kalaki Ay, yung oo nga lead pala. ng Twisted Minds nung game number 2. Two. Yes. But naging madali para sa Onyx na balik na rin. So tingnan natin kung ganun din yung magiging trend for Falcon. Pero mas nakokontrol kasi ng Rora yung daloy ng laro eh. Oo, pati yung setup no? And ang maganda dito, may pang-extend ng team fight ang Team Aurora with that Netherrealm. Ngayon, available na rin yung Winter's Crown para dito kay Edward. Ngayon, papasok iba si Flap TC. Pero masyado rin makunat. Ngayon ay babalik sila doon sa pagmamatyagan nila itong Lord na ito. Pero parang ready ata sila i-burst. Oh, ang ganda kasi Burst ng minion na flow nila. Oh, ang kapal na sa may bottom lane. Kyle. Okay, may dash in kay Kyle TC. Pero nakaharang agad si Rene J. Sama na dito si Edward. Ito rin naman sa Nag-cloud. goal. Medyo matagal yung pag-setup nila doon. Dami Pero lakas na nangyari. Metal Soul para kay Flap TC. Makakula yung buhay nila. Oh! Okay, Edward is down. Pero si Yui Wala. nakahatak. So nakuha din. Nabaliktad pa ngayon ng Team Falcons. Pero nandito si Rene J. At saka yung Kite Demon Kite. Brothers. Wow! Rene J! Kung pwede lang idagdag yung Retriman sa mga moniker niya, pwede mo na rin ilagay. Man! Grabe to, man! Grabe! Rene J! With that steal! Kakaiba na, hindi ko na maintindihan to, Ate. Kahit ano nang gawin ni Rene J, na maganda yung ginawang setup ng Aurora, nakasagot yung Falcon, kaya lang yung steal Marco. ni Rene J, yun yung nagmamatter. At ngayon, naglalakad na yung Lord, mukhang magiging 5v5 pa din naman ito kahit papano. Kumakalma ang Aurora kasi kailangan nilang pantayin yung mga minion wave. Kamusta ba yung clearing na minion wave ng Team Falcons? Medyo iffy lang kasi parang wala silang pang clear. Oo, 10 Unless mapapabagsak nila yung mga damage dealers ng Aurora. Yun yung nag-worry ako Medyo 10 bits production. Uy, Tumama tumama yung Spirit pa. Destruction. Kasama naman din si Dominic. Andun na nga siya si Open. Ay nandito sa may harapan. Rene J ay umaabante rin. Nagamit kaagad
yung ultimate mula dito kay Kyle TZ. Matagumpay naman ang pagpatay doon sa Lord sa gitna. Pero andito yung next wave. Re-ready ba dito ang Aurora? Nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Pero parang bibigay sila ng respeto dito. Ay, wait lang, Doming Kite. Okay, si Renny J nasa may likod. Makakakita yata ng fist break. Hop! Floor spatter naman para kay Ogwen. Okay, nagmamatcha lang muna sila. Minamicro. Yung cannon dito ay tutulong para masira yung turret dun sa itaas. Back. So lahat ng inhibitor turrets sira na sa side ng Team Falcons. At ngayon, maganda yung ginawang response ng Aurora na pagkatapos nilang sagarin yung mga inhibitor turrets, magbaback away sila kasi kailangan nilang mag-set up. Again, 10K halos yung gold lead na pinanghahawakan nila. But this 10K is something na kayang kunin pabalik ng Falcon the moment na mag-overextend yung Aurora and mapunish sila. Kasi at this point in time, 16 minutes into the game, hindi na masyadong nagmamatter that much yung items. Aha. Kasi pantay-pantay na halos. Yung resources pala na gold. Ayan na, may Ayan agawan na dito sa may purple buff. Gusto ko lang point out doon sa ating Infinix in-game equipments. Si Doming Kite ay bumili ng Athena Shield. Yep. So mabigat talaga at malaki ang respeto na ibinibigay niya Kay doon sa Kyle. mga main damage dealers dito ng Falcon. Actually, kahit kay Super Marco din Yep. na kapag may 1v1 sila, at least hindi siya malulugi dito. Pero Doming. speaking of lugi, nalugi lahat kay Doming Kite kasi siya may pinakamataas na damage shield dito. Oo, kung makikita din natin na sumusunod si Yue kasi essentially yung goal ng Falcon ay magkumpul-kumpul and yung Ghost Bursters, which is the primary damage skill of a Faramis, the second skill, kapag dikit-dikit, pumapatong-patong. So mas masakit yung burst niya and also yung poke mechanics ng isang Faramis. Oo, kaya pala nagiging maganda din. So ngayon for Aurora, medyo hindi muna sila nagpapakita din doon sa mga mapa. Si Doming Kite, may possibility pa ba ng backdoor ngayon? Doable pa ba ang backdoor? Or pwede parang pa. medyo Backdoor? mahirap? Pwede ba? Parang Kung pwede pa. backdoor na walang minion, hindi na. Negas Oo. pang backdoor. Pero Hindi yung na. split push, parang Oo, kaya pa. pwede pa, Oo, yes. kaya pa yung split push. Kasi, again, ayan, nag-i-exist pa yung mga Moskov. Yeah. And may mga chip pa na Luigi na nag-i-exist. Correct. Diba? So, para sa akin, okay pa rin naman yun. And yun yung kailangan bantayan ng Team Falcons, ha? Kasi, Oo. nawawala si Doming Kite. And ang liit lang ng information na ibinibigay ng Aurora dito. Feeling ko kaya din na Hindi mapipilitan mo ng sumunod Si si Q. Si Pew sa Kasi taas, pwede naman siya sumunod just in case. Ayan na, naglalakad. Si Pew sa taas, ha? Si Pew sa taas. Oo, nakaredy din sila pero may puksaan yata na mangyayari. Binitawan ng side ng Team Falcons yung Lord kasi magpo-purple buff. Okay, si Super Marco. Si Flap. Pero halos wala na buhay yung Lord natin ngayon. Okay. Okay, Si inireset. Domeng! Inireset. Ay, Ay, hindi. sumitas. Kinuha ulit. Sa taas, ha? Sa taas, si Doming Kayo Kite. na bahala kung titingin kayo sa maliit na camera o dito sa team fight na pwede mangyari anytime. Ayan na. Kasi si Edward napilitan naman flicker out. Wala na Ay, ulti si Divine Kyle. Beats na gamit na rin. Sa taas. Pero look at the bottom lane. Parang bottom Okay, lane yata shadow yung gagawin. At kill. biglang bumulaga. Oh! Si Doming Kite doon sa team fight. Yung pala yung plano nila. Pero nakita natin dito yung Joy na merong hard cut Tama. na quit. Nagamit na The gamit crown. ng Winter Crown. Si Edward na biglang nawala na. Hala, nabubulol na tayo lahat. Immortality, hindi umabot. Oh! At si Doming Kite namatay na rin. Inalaban pa ata ni Super Marco. Papimit Super tayo Marco! naman si Yue may ipit. Wala sa ultimate dito ngayon nakakuha ni Super Marco ng tatlo. Magiging Ay! apat pa pa. Pero nandun yung shutdown mula sa Smiling Demon. Demon Kite with a kill. Nagkaubusan ng mga kids doon. Walang papayag na talagang wala makukuha. Sure pa tayong week 4 pa lang. Itong pinapanood natin. Parang every week may grand finals. Ibang klase talaga ang ipinapamalas ng mga kupunan na nakikita natin ngayon. Team Falcons, Minion. hindi sila sumuko doon. Pero speaking of hindi pagsuko, hindi Pinadala talaga ulit. susuko si Kyle TC. Ano yung burst na binibigay niya? Netherrealm. Yung Netherrealm. Sinama si Shadow Kill. Wow! Grabe naman ang makabagong ninja. Demon Kite secures that Lord. Aurora ngayon pang ilang Lord na nila to? Pangatlo! Pangatlo. Pangatlong Lord. Paano ngayon dedepensa yung Team Falcons? Ang ganda ng pagkapit ng Ugi Shadow Kill coming from Demon Kite and yung fact na wala silang jungler. Ibig sabihin, kailangang bantayan ng Falcons. Si Doming Kite, yung ginawang showdown ni Super Marco na sayawan kay Doming Kite, yun yung kailangan niyang i-replicate lalo na ito, yung Evolved Oh, no. Lord. Makunat, kumikidlat, at masakit ang bawas. 10 segundo para kay Kyle TC. Tumama na rin yung Spirit Destruction. Kung sila yung nagamit, nandun si Ogen para harapan. Pero parang hindi ata kaya harapan. Okay, si Flap TC, naabol na ngayon. Pero Netherrealm na sagot. Super Wala Marco sa Marco. wala na may damager dito sa side ng Team Falcons. At nakikita na nga natin na tinuturi na.
Aurora, game number 1. Napakatinding kalawan mula sa Aurora ang ating natunghayan. Grabe yung gigil. Pawis na pawis si ate.